Magandang umaga sa ating lahat. Narito po tayo sa press conference ng Philippine Statistics Authority para sa mga paunang resulta ng January 2024 Labor Force Survey. We are pleased to welcome the press and media partners here with us on-site and online today. Ako po si Janine Almeda, ang inyong moderator for today's press briefing. Bago po natin simulan ang ating press conference, gusto po namin ipahayag na ito ay naka-livestream sa ating PSA Facebook page. Updates are also tweeted on the PSA Twitter X with the hashtag PHEmployment. Ngayon, ikinagagalak ko pong ipakilala si PSA Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician and Civil Registrar General, na siyang mag-uulat tungkol sa mga paunang resulta ng Labor Force Survey itong nakalipas na January 2024. Ating pakinggan ang report ni Yusek Dennis Mapa. Magandang umaga sa ating lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay mag-uulat ng Labor and Employment Statistics base sa paunang resulta ng Enero 2024 Labor Force Survey. Ang pagkalap ng datos para sa Enero 2024 Labor Force Survey ay ginawa sa loob ng 21 araw mula ika-8 hanggang ika-31 ng Enero nitong taong 2024. Nitong Enero 2024, 169,700 ang total sample households na na-survey ng Philippine Statistics Authority. Samantala, 44,499 naman ang total sample households na na-survey noong Oktubre 2023 at 44,302 noong Enero ng nakaraang taon. Sa populasyon ng 15 taong gulang pataas, ang bilang na nasa labor force o mga individual na employed o unemployed ay naitala sa 48.09 million nitong Enero 2024. Ito ay mas mababa kumpara sa naitalang bilang noong Enero ng nakalipas na taon na nasa 49.73 million at higit na mas mababa kumpara sa naitala noong Oktubre 2023 na nasa 49.89 million. Ang labor force participation rate nitong Enero 2024 ay nasa 61.1%. Ito ay mas mababa sa naitalang labor force participation rate noong Enero ng nakalipas na taon na nasa 64.5% at mas mababa rin kumpara noong Oktubre 2023 na nasa 63.9%. Nitong Enero 2024, ang employed persons o bilang ng mga may trabaho o negosyo ay naitala sa 45.94 million. Ito ay mas mababa ng 1.41 million kaysa sa naitala noong Enero 2023 na nasa 47.34 million at higit na mas mababa rin kumpara sa bilang noong Oktubre 2023 na nasa 47.8 million. Ang employment rate nitong Enero 2024 ay nasa 95.5%. Ito ay tinatayang mas mataas kaysa sa naiulat noong Enero 2023 na nasa 95.2%, ngunit mas mababa naman kumpara noong Oktubre 2023 na nasa 95.8%. Ang employed persons o bilang na nasa labor force na walang trabaho o negosyo nitong Enero 2024 ay nasa 2.15 million. Ito ay naitalang mas mababa sa 2.38 million noong Enero ng nakalipas na taon, ngunit bahagyang mas mataas kung ikukumpara sa Oktubre 2023 na nasa 2.09 million. Ang unemployment rate ay naitala sa 4.5% o 45 sa bawat 1,000 na individual na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Enero 2024. Ito ay mas mababa kumpara sa naitala noong Enero 2023 na nasa 4.8% at mas mataas naman kumpara noong Oktubre 2023 na nasa 4.2%. Ang bilang ng underemployed nitong Enero 2024 ay tinatayang nasa 6.39 million. Ito ay mas mababa ng 260,000 kumpara sa naitalang bilang ng underemployed noong Enero 2023. Makita namang mas mataas ito ng mga
96,000 kung ikukumpara sa bilang ng underemployed noong Oktubre 2023. Ang underemployment rate nitong Enero 2024 ay nasa 13.9%. Ito ay mas mababa kumpara sa nai-report noong Enero 2023 na nasa 14.1%, ngunit mas mataas naman kumpara noong Oktubre 2023 na nasa 11.7%. Kung atin namang susuriin ang mga datos ayon sa kasarian, sa buwan ng Enero 2024, ang labor force participation rate ng mga kalalakihan ay nasa 72.9%. Ito ay nananatiling mas mataas kaysa sa labor force participation rate ng mga kababaihan na nasa 49.3%. Nitong Enero 2024, ang employment rate ng mga kalalakihan ay nasa 95.6% at makikitang bagyang mas mataas kumpara sa mga kababaihan na naitala naman sa 95.4%. Samantala, 4.4% o 44 sa kada 1,000 na kalalakihan na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Enero 2024. Ito ay mas mababa kumpara sa naitalang unemployment rate ng mga kababaihan na nasa 4.6%. Sa mga employed na kalalakihan nitong Enero 2024, 15.5% sa kanila ay underemployed. Higit na mas mataas ito kumpara sa underemployment rate ng mga kababaihan na nasa 11.6% lamang. Kung ang datos naman sa mga reyon ng ating susuriin nitong Enero 2024, ang SOC Sergeant ang nakapagtala ng may pinakamataas na labor force participation rate na nasa 65.8%. Sa kabilang banda, ang Bicol Region ang may pinakamababang labor participation rate na nasa 55.9%. Nitong Enero 2024, makikitang ang Mimaropa Region ang nagkaroon ng pagtaas ng labor force participation rate kung ikukumpara sa naitala noong Oktubre 2023. Sa usapin ng employment rate, ang Cagayan Valley at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang nakapagtala ng may pinakamataas na employment rate na parehong nasa 97.1%. Habang ang Calabarzon naman ang may pinakamababang employment rate na nasa 94.1% noong Enero 2024. Kumpara noong Oktubre 2023, 6 na riyon ang nakapagtala ng pagtaas ng employment rate nitong Enero 2024. Ito ay ang National Capital Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at BARM. Kung susuriin ang unemployment rate sa mga riyon, ang Calabarzon ang nakapagtala ng may pinakamataas na unemployment rate na nasa 5.9%. Samantala, ang Cagayan Valley at BARM ang nakapagtala ng may pinakamababang unemployment rate na parehong nasa 2.9% nitong Enero 2024. Nitong Enero 2024, 6 na riyon ang nakapagtala ng unemployment rate na mas mataas kaysa national average na 4.5%. Ito ay ang National Capital Region, Calabarzon, Bicol Region, Central Visayas, Eastern Visayas at Caraga Region. Sa buwan ng Enero 2024, ang SOC Sergeant ang nakapagtala ng may pinakamataas na underemployment rate na nasa 26.8%, habang ang National Capital Region naman ang may pinakamababa na nasa 8.1%. Kumpara noong Oktubre 2023, mapapansin na nitong Enero 2024, ang pagbaba ng underemployment rate sa 4 na riyon. Ito ay ang Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas. Kung ang datos naman ng pangunahing sektor ang ating titingnan nitong Enero 2024, ang services sector pa rin ang nananatiling bumubuo sa may pinakamalaking bahagi ng labor force na may 60.2%.
Kasunod nito ang agriculture sector na may 21.4%, habang ang industry sector naman ay may share na 18.4%. Kung ikukumpara ang estimates ng mga subsectors nitong Enero 2024 sa Enero 2023, ang mga subsectors na may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod. Construction na may dagdag na 517,000. Transportation and storage may dagdag na 165,000. Administrative and support service activities may dagdag na 160,000. Fishing and aquaculture may dagdag na 157,000. At other personal service activities including repair of computers, personal and household goods, laundry services, domestic services, funeral-related services, and other personal service activities na may dagdag na 128,000. Sa kabilang banda, ang mga subsectors na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang Enero 2024 sa Enero 2023 ay ang mga sumusunod. Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles may bawas na 1.51 million. Agriculture and forestry may bawas na 854,000. Public administration and defense, compulsory social activities may bawas na 226,000 at manufacturing na may bawas na 151,000. Kung ikukumpara naman ang estimates ng mga subsectors nitong Enero 2024 sa Oktubre 2023, ang mga subsectors na may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod. Fishing and aquaculture na may dagdag na 135,000 at transportation and storage may dagdag na 115,000. Sa kabilang banda, ang mga subsectors na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang Enero 2024 sa Oktubre 2023 ay ang mga sumusunod. Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles may bawas na 1.08 million. Agriculture and forestry may bawas na 908,000 at public administration and defense, compulsory social security na may bawas na 107,000. Tinatayang nasa 27.8% ang mga employed na nagtatrabaho o nagninegosyo nang hindi aabot sa 40 hours sa isang linggo nitong Enero 2024, habang 34.9% naman noong Enero 2023 at 30.5% noong Oktubre 2023. Samantala, tumaas sa 71.8% ang mga nagtatrabaho nang lagpas sa 40 hours per week nitong Enero 2024 mula sa 68.7% noong Oktubre 2023. Nitong Enero 2024, tinatayang nasa 42.1 hours ang average hours worked in a week ng mga manggagawa o may negosyo. Ito ay mas mataas kumpara sa naitalang average hours worked in a week noong Enero 2023 na nasa 39.5 hours at mas mataas din kumpara noong Oktubre 2023 na nasa 41.2 hours per week. Kung susuriin naman ang employed persons ayon sa class of workers, ang wage and salary workers ang nananatiling bumubuo sa may pinakamalaking bahagi ng employed na nasa 67.1%. Kasunod nito ang self-employed without employees na nasa 25.7% at unpaid family workers na nasa 4.7%. Samantala, ang employers in own family-operated farm o business naman ang bumubuo sa may pinakamaliit na bahagi na nasa 2.6%. Sa bilang na 30.81 million na bahagi ng wage and salary workers, mapapansin na ang wage and salary workers sa private establishment ang may pinakamalaking share na nasa 53.2 percentage points. Kasunod dito ang wage and salary workers sa gobyerno o government corporations na nasa 9.1 percentage points at workers sa private sector, private households na may 4.5 percentage points. Ang wage and salary workers in own
family-operated farm o business ang may pinakamaliit na bahagi na nasa 0.3 percentage point. Nitong Enero 2024, nakapagtala ng may pinakamalaking bilang ng pagtaas ng trabaho o negosyo ayon sa Major Occupation Group kung ikukumpara sa Enero 2023 ang mga sumusunod. Technicians and associate professionals may dagdag na 193,000 at mga managers na may dagdag na 132,000. Samantala, ang may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo ayon sa Major Occupation Group kung ikukumpara ang Enero 2024 sa Enero 2023 ay ang mga sumusunod. Elementary occupations may bawas na 839,000. Service and sales workers may bawas na 590,000. Skilled agricultural, forestry, and fishery workers may bawas na 161,000 at clerical support workers may bawas na 153,000. Kung ikukumpara naman ang estimates ng Major Occupation Group nitong Enero 2024 sa Oktubre 2023, ang may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga managers na may dagdag na 122,000. Sa kabilang banda, ang Major Occupation Groups na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang numero noong Enero 2024 sa Oktubre 2023 ay ang mga sumusunod. Service and sales workers may bawas na 813,000. Skilled agricultural, forestry, and fishery workers may bawas na 705,000. Mga professionals may bawas na 206,000. Elementary occupations may bawas na 173,000. At clerical support workers may bawas na 172,000. Kung ating susuriin ang datos ayon sa average na kinikita ng isang empleyado sa loob ng isang araw nitong Enero 2024, ang mga major occupations na nangunguna sa may pinakamalaking kinikita ay ang mga sumusunod. Managers may kita na average 1,221 pesos per day. Mga professionals, 1,115 pesos per day. Armed Forces occupations, 1,088 pesos per day. Technicians and associate professionals, 780 pesos per day. At clerical support workers, 710 pesos per day on the average. Samantala, ang major occupations na may mababang kinikita sa loob ng isang araw nitong Enero 2024 ay ang mga sumusunod. Elementary occupation, 402 pesos per day. Skilled agricultural, forestry, and fishery workers, 417 pesos per day. Service and sales workers, 508 pesos per day. Craft and related trade workers, 533 pesos per day. At plant and machine operators and assemblers, 556 pesos per day on the average. Kung susuriin naman ang mga datos ng kabataang nasa 15 to 24 years old nitong Enero 2024, 5.98 million o 29.6% sa mga ito ang nasa labor force. Ito ay mas mababa sa bilang kumpara noong Enero 2023 na nasa 7.02 million at noong Oktubre 2023 na nasa 6.88 million. Sa 5.98 million na kabataang nasa labor force, 5.17 million sa kanila o 86.5% ang may trabaho o negosyo nitong Enero 2024. Ito ay mas mababa sa naitalang 89.2% noong Enero 2023 at mas mababa rin kumpara sa 88.6% noong Oktubre 2023. Sa kabilang banda, 805,000 o 13.5% sa mga kabataang 15 hanggang 24 na taong gulang ang walang trabaho o negosyo nitong Enero 2024. Ito ay mas mataas kumpara sa naitalang bilang noong Enero 2023 na nasa 758,000 at mas mataas din kumpara sa naitalang 785,000 noong Oktubre 2023. Sa 5.17 milyong kabataan na may trabaho o negosyo noong Enero 2024,
651,000 o 12.6% ang nagpahayag ng pagnanais na magkaroon ng karagdagang oras ng trabaho, magkaroon ng karagdagang trabaho, o magkaroon ng isa pang trabaho na may mas mahabang oras. Ang bilang ng mga kabataang hindi nag-aaral, walang trabaho o hindi nagte-training ay nasa 2.79 million o 13.8% sa kabuuang bilang ng mga kabataang 15 to 24 years old nitong Enero 2024. Ito ay mas mataas kumpara sa bilang noong Enero 2023 na nasa 2.31 million at mas mataas din kumpara sa bilang noong Oktubre 2023 na nasa 2.35 million. Dito nagtatapos ang aming pag-uulat sa paunang resulta ng Enero 2024 Labor Force Survey. Ang Philippine Statistics Authority ay malugod na nagpapasalamat sa inyong pakikilahok sa press briefing na ito. Magandang umaga at mabuhay tayong lahat. Maraming salamat, Undersecretary Mapa, para sa pagbabahagi sa amin ng mga paunang resulta ng January 2024 Labor Force Survey. Ngayon matapos po natin marinig ang ulat ni Yusek Mapa, narito po tayo sa bahagi ng ating question and answer segment. Bago po natin simulan, nais po naming ipahayag ng ating press kits ay ipapadala via email sa ating mga online participants at ipapamigay naman po dito sa ating mga media partners sa ating venue. Para sa mga nais pong magtanong, please raise your hand to be recognized. And for those online, maaari po natin gamitin ang ating raise hand feature or send your questions via our chat box. Kapag kayo po ay natawag upang magtanong, please state your name and organization. Ngayon, handa na po tayo para sa ating question and answer segment. Yes, Ms. Kai? Hi, sir. Good morning po. Good morning. Sir, yung sa 42.1 hours, is this the highest since when? Tsaka po dun sa yung not in employment, education, or training na youth na 2.79 million. Highest since when? Para ba tayo data now? Kay, kukunin lang namin yung time series kasi yung hours work. Pero yung, how about yung yung mga 15 to 24. We don't have time series here. Ano lang ito, employed. But we can get it. We can get it before the end of the press con. Balikan na lang namin. Sir, additional. Sir, yun sa labor force na participation, what were the common reasons cited bakit wala sila sa labor force or if they dropped out? Tsaka kung merong disaggregation kung male and female. Okay. Thank you po. Yung nakita natin, kung ikukumpara natin yung Oktubre 2023, yung quarter-on-quarter tayo, versus January 2024, nakita ka natin may pagbaba tayo doon sa labor force participation ng mga 1.8 million. No? Malaki ito. Ang nakikita na rason, ang nagbigay ng rason dito ay yun nga yung household duties, mga 1 million yon, no? Plus schooling, mga 500,000. So bulk of this, sinasabi nila household duties and schooling, mga 1.5 million na kaagad dun sa 1.8 million. Now, kung titingnan naman natin yung employed persons by class of workers, bumaba kasi yung self-employed without employees. October 2023 versus January 2024 na mga 1.48 million ang pagbaba nila at yung unpaid family workers bumaba rin ng 960,000. So in terms of employed, hindi naman doon sa mga salary and wages ang naapektuhan. In fact, yung salary and wages tumaas pa ng mga 640,000. Now, ito nakikita natin, hindi ito unique sa ngayong datos, kasi October, alam natin, yung last
quarter kasi, 'di ba, marami tayong mga economic activities na dagdag, particularly on retail trade. So tumutulong yung mga kasama sa bahay doon sa mga negosyo, yung mga stores, karinderya, and yung mga nakikita nating mga bazaar, no? May mga katulong doon. Kaya tumaas din yung ating unpaid family worker. So dahil of course January nawala na yung mga activities na ito, some of them, kaya nag-opt na sila from the labor force and went back doon sa either schooling or to help doon sa mga household duties. So that is basically the story naman from the last quarter to the first quarter, year on year. Thank you. Disaggregation in terms of may age tayo rito, ang malaki doon sa can you go to October versus ang malaki na age group ay nasa 15 to 24, about 915,000, at pangalawa 25 to 34 nasa 590,000. Doon ang dalawa. Do you have a male, female? Okay, marami female. Ang total na female ay 1.56 million. Male is 875,000, and doon sa female, ang age group 15 to 24, 470,000, 25 to 34, 393,000. Thank you. Thank you. Yes, we have a question, Ms. Shaila. Sir, clarification lang po. Yung dun sa underemployment na mas mataas compared to the last quarter and also December, does it have something to do with the Christmas season also? Yeah. Tama ka, no, na yung seasonal activities natin noong fourth quarter, dahil some of them na-retain naman kasi tumaas yung ating salary and wages eh. Pero of course, ganun palagi, may mga nawawala, kaya tumaas din yung ating underemployment rate. Kung tingnan natin sa datos, October 2023 versus January 2024, ito ay tumaas ng mga close to 800,000. Pero kung ikukumpara natin yung year on year, bumaba naman ito ng 260,000. Thank you. Thank you, sir. Yes, we have a question from Ms. Maki of GMA 7. Yusek, dun sa bisex na labor force participation, lagi bang mas mataas ang participation ng mga kalalakihan kaysa sa mga kababaihan? Tama. Ano yung lumalabas na dahilan kung bakit ganito? Ganun palagi ang ang kababaihan natin. By the way, happy International Women's Day. Mga nasa 50%. Ito nasa ano tayo ngayon, 49 labor force participation rate ay nasa 49.3%, no? October na ito ay nasa 52.8%, nung January last year nasa 53.7%. So ito ay mga nasa 50 to 55, ganun palagi. Talagang mataas yung ating labor force participation rate ng mga kalalakihan sa ating historical data, nasa mga 70% plus yun. Ang palagi naman na sinasabi sa mga kababaihan ay of course nandun sila sa bahay, yun ang isa. Tumataas lang ito, may mga additional lang yan, kadalasan pag fourth quarter, tumataas, nagko-close yan to mga 53 to 55% due to yun nga yung mga seasonal jobs. But pag normal na naman, babalik na naman doon sa mga 50%. Pero ganun talaga, sa historical data, mataas talaga yung labor force participation rate ng mga kalalakihan. Thank you. Thank you, sir. Sir would like to proceed with okay, yes, we have here in front. John, hi Yusek, good morning. Johnson from ABS-CBN. Balikan ko lang Yusek yung 4.5% na binanggit nyo, yung 2.15 million na walang trabaho January 2024. Ibig bang sabihin Yusek, sumipa or dumami yung mas walang trabaho? Hindi naman, kung titingnan natin yung datos year on year, bumaba nga ito kasi ito ay in terms of numbers kasi pag walang trabaho, numero naman yung kailangan natin. So nung January 2023, ito ay nasa 2.38 million.
January 2024, ito ay nasa 2.15 million. So may improvement tayo dun sa unemployment rate ng mga 228,000. Ngayon kung October 2023 versus January 2024, ito ay tumaas slightly ng mga 60,000 individuals, ano? At well, so, ano ito, sample ito, so doon sa ating mga statistical terminologies, not statistically significant, but still there is an increase of 60,000 slightly. Hindi naman natin masasabi na sumipa talaga ito kasi may mga trabaho nga tayo na nagkaroon tayo ng mga increases in job opportunities doon sa salary and wages. Mataas na talaga yung binagsak ng mga employed persons doon sa industries like retail sale in non-specialized stores with food, beverages, and tobacco. Ito yung mga shops na karinderya na doon sa fourth quarter, alam naman natin very very active at siguro nagbawas sila ng mga workers. So sari-sari store, grocery stores, yung mga rolling stores, retail ng mga ice, meat shop, those that are engaged in rice, in bread. Ito yung dito natin nakikita ng may pagbawas. So yung magkukonklude ba tayo na tumaas, sumipa yung unemployment rate? Sa datos natin hindi siya supported by that. Ibig bang sabihin, Yusek, nadagdagan ang nagkatrabaho? Yung nagtatrabaho natin, kung ikukumpara doon sa quarter on quarter, kanina nga sabi natin may bawas. Ang sinasabi ko, ang tumaas yung class of workers na salary and wages. If you look at the number, bumawas, may pagbaba talaga sa numero. Pero kung susuriin natin yung class of workers, ang malaking bawas ay doon sa tinatawag nating mga self-employed without employees. May bawas siya na 1.48 million quarter on quarter. Doon sa unpaid family workers, may bawas na 960,000 quarter on quarter. Now, doon naman sa salary and wages. So ito kasi yung mas, kumbaga sa ating quick na indicator, mataas yung quality of job, in other words, no? Kasi salary and wages. Tumaas naman siya ng 640,000. So may mga sektor, may class of workers na may pagtaas, may class of workers na pagbaba. Pero in terms of number, talaga nakita naman natin na bumawas ang kabuuan ng mga employed persons. Last na lang, Yusek. Anong specific sector po yan? Okay, specific sectors, doon sa increase muna, increase sector. Increase in the number of employed persons by industry, quarter on quarter. Ang pagtaas ay nasa fishing and aquaculture. Tumaas siya ng 135,000 at yung subsectors under this na nag-contribute ay seaweeds farming and gathering. Marami ito sa BARM, no? Other aquaculture activities and marine fishing. So ito yung tatlong categories. Ang pangalawa na nag-contribute din sa increase in employed persons quarter on quarter ay yung transportation and storage. May dagdag na 115,000. Ang tatlong subgroups na nag-contribute dito ay courier activities, service activities incidental to land transportation, example, trucking services, at cargo handling. So ito yung dito sa increase, no? Ito yung mga salary and wages. Yung decrease naman, dalawang major groups, wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, quarter on quarter, may bawas ito na 1.08 million. Tatlo yung pinanggalingan dito. Ang una, retail sale in non-specialized stores with food, beverages, and tobacco, predominating retail sale in stalls and markets of food and beverages and tobacco products. 100,000 yung binawas. Saka retail sale via mail, telephone orders, and house-to-house, online selling in other words, may bawas ng 60,000. So ang malaking bawas sa retail sale. Pangalawa, agriculture and forestry, may bawas na 908,000. Ang pinanggalingan, growing of paddy rice, mga 385,000. Growing of corn, 295,000. Saka harvesting, threshing, related activities, 160,000. I was informed na yung peak kasi ng harvest na sa fourth quarter. So dito kaya may bawas din sa agriculture and forestry sector. Thank you. Thank you, sir.
We have a question from Ms. Maki. Yusek, actually follow-up lang. Dun sa employment ng mga kababaihan at kalalakihan, lumalabas ba sa reasons when you interview during your survey kung mas gusto ba ng mga employers na lalaki, kaya mas madaming employed na lalaki and the women are forced sa bahay? Hindi naman. Well, una, syempre kailangan natin ng mga more economic activities kasi sabi nga natin during fourth quarter kung saan maganda no yung ating economic activities related to yung consumption, yung mga retail and wholesale trade for example, may mga dagdag tayo doon no kasi kung titingnan natin yung datos, sabi ko nga kanina by yung ating male and female, yung October in terms of labor force participation. In terms of labor force participation, nanggaling tayo noong October 2023 sa 52.8% sa kababaihan tapos bumaba nga ito ng 49.3% ngayong nitong January. So ano yan, mga 3.5 percentage points. Substantial din yan in terms of numbers. So hindi naman na wala talaga, pero yung actually economic opportunity ang magti-trigger noon. So nakikita natin yun na pag medyo maganda yung economic activities ay dumadami yung ating kababaihan na nagpa-participate sa labor force. Ganon din sa kalalakihan, but ano yun, mas nakikita natin yung increase doon sa kababaihan. Yung mga reasons, unfortunately, wala kami no, sa aming labor force survey, yung reason from the employer side. Kasi itong ating tinatanong ay mga household, so yung mga employed or unemployed persons. Thank you. Thank you, sir. Yes? Kai Ordinario po. Sir, yung 49.3% na labor force participation rate for women, is that the lowest since? This is time series? Yeah, we have time series there. Tsaka sir, yung sa decline ng labor force participation ng mga babae, is that also linked to the decline in the number of those na self-employed without employee? Can you go to the time series, itong column L? $49. Ano yung siya? How many 64th highest daw, pero tingnan natin yung dami. Out of 100, so 64th highest. So you can say it's the 36 lowest. Kasi pag re-rank mo siya, there are 100 periods here. Number 64 siya sa yung 49.3%. In other words, it's not really the highest, it's not also the lowest. It's just nasa mga 40th percentile. Pero sir, the last time na nasa 40. Okay. Ano ito? Can you yung L, can you go up? Okay, meron tayo nung ano yung mga nasa 49 dyan? Anong year? Natiten si Sol kasi. Mayroon ka 2010. Okay. Mayroon tayo nung 2016 lang, nasa 49% level din. Dalawang quarters yun, and then 2013, 2011. So it's not really extremely, it's not part of the extremely low percentage nor extremely high. Sabi ko nga, 64th highest out of 100. Thank you. Yes. Yes, Miss Mayan of Net 25. Sir, clarify ko lang ulit. Paano po i-explain yung 2.09 million noong 2023 October, saka itong 2.15 million ngayong January 2023? Hindi po ba tumaas yung bilang ng walang trabaho? Tumaas siya ng mga 60,000. I-explain ko lang. Survey kasi ito.
So hindi naman ito census, ano? Although malaki yung ating sample. Ang increase niya at the point 60,000, of course, 60,000 na walang trabaho, talagang numero pa rin yan. So may pagtaas siya, pero sa language ka ng mga statistician, hindi siya statistically significant. Still may pagtaas. Ang sabi ko, ang number naman talaga may pagtaas kasi may pagbaba doon sa mga employed persons. Doon sila ang malaking pagbaba doon sa may trabaho ay galing doon sa self-employed without employees na category. Kasi di ba may mga class of workers tayo. So self-employed without employees, may pagtaas siya na 1.48 million. And yung to answer kanina, may question si Kai na baka ito ba sa mga online, nagpakita naman na yung mga online sellers may pagbaba. Ano? Kasi syempre nung holidays, di ba mataas naman yung online sellers. Kasama sila rito sa self-employed without employees. Pangalawa, ang bawas doon sa may trabaho ay yung unpaid family workers. Ito yung sinasabi ko kanina na may mga kasama sa bahay, ang households na tumutulong doon sa mga retail stores dahil busy pag fourth quarter, yung bare months. Pero nung January na, hindi na busy, kaya they either nagstay na sila sa bahay to do the household chores, which is yun yung reason, o di kaya sa school na sila. So yun yung dalawang class of workers na may pagbaba sa number of employed, self-employed without employees, saka yung unpaid family workers. Pero mayroon namang positive na side. Tumaas yung salary and wages worker. Ito talaga yung may sweldo on a daily basis, on a weekly basis, monthly basis. Tumaas sila ng 640,000 quarter on quarter. So, ibig sabihin, sa numero may bawas talaga sa employed person. Within the categories of workers, may mga winners, yung salary and wages, at saka may mga malaking pagbawas talaga, and they are in the self-employed and unpaid family workers category. Thank you. Sir, isa na lang. Doon sa pag nagsisurvey ba, sir, kasama doon sa tinatanong yung pamantayan ng empleyado o kaya manggagawa doon sa sweldo? Hindi. Ito kasi, itong survey natin, Labor Force Survey, galing ito sa mga households, sa mga workers. Yung question sa mga employers ay wala dito. Pero mayroon tayong survey naman sa mga firms. Kung parang qualification, baka ito yung gusto mong tanongin, yung mga qualification, nakukuha naman natin yon doon sa mga establishment surveys natin. Pero hindi dito kasi ito yung tinatanong natin ay mga workers sa mga bahay. Thank you. Thank you, sir. We'll proceed to a question online first from GMA News, Sir Ted Cordero. It is similar earlier. Ang mas mataas na bilang ng employed nitong Enero ay dahil po ba sa pag-normalize ng labor market matapos ang seasonal hiring dahil sa holidays noong nakaraang taon? Siguro yung baka pagbaba kasi ang number of employed natin sa January ay mas mababa. Pero tama ka normally may seasonality talaga tayo. So tumaas yung ating employed persons nung fourth quarter at bumaba siya noong first quarter, itong January round natin. We are seeing this, yung mga workers that were hired or joined the labor market because of the economic activities during the fourth quarter, ito ay some of them nawala na. Of course, a portion were retained, particularly doon sa salary and wages. But yes, to answer your question, ito ay may impact yung seasonal factors. Okay, thank you, sir. We have a raised hand in our online po. Can we call on Sir Alan Gatus from GMA-DZBB? NS, good morning. Good morning. Nakita ko, chinek ko lang yung information natin last December. Although this is a year-on-year, year-on-year at saka quarterly and numbers natin, based dito sa data galing mismo sa inyo, nasa 1.60 million, estimated 1.60 million. Pero pagsapit nung January 2024,
naging 2.15 million yung estimated natin na unemployed. Hindi ba significant yung bilang na yon para dun sa biglang 1.60, biglang naging 2.15 million? You're comparing the December To January. Tama 'yon. Sabi ko nga lalo na yung December kasi of course December is the peak of the seasonality, no? Kasi kino-compare natin yung October lang dito sa presentation kasi yung sample size. But yes, December talagang peak 'yun ng seasonality factor doon sa holidays. And tama ka, ang pagbaba ay malaki kung ikukumpara natin yung December versus January. At yun din yung kanina yung sinasabi ni Ted na due to seasonality. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Sir Alan Gatos. We have a question, another question online. This is from Radyo 630, Christian Yosores. Nakaapekto po ba sa pagtaas ng unemployment rate in January? Nakaapekto po ba sa pagtaas ng unemployment rate in January yung mga jeepney driver and operators na nawala ng hanap buhay because of the deadline ng PUV consolidation noong end of January? Okay, yung datos natin sa under ng category na mga related doon sa transport, hindi naman siya bumaba. In fact, may pagtaas siya, although may mga subsectors na bawas. Una, yung sa mga jeepney drivers, na-extend yata yung deadline. So, hindi siya affected dito. Pero may mga drivers tayo na may bawas ang dami ng nagtrabaho. Isa rito yung TNBS, motorcycle drivers. May nakita kaming pagbaba sa number of employed. Again, most probably this is the effect of the holiday season kasi di ba nung holiday maraming mga TNBS motorcycle drivers. Kasama rin yung TNBS car drivers, mga taxi drivers at van drivers. So dito ang may bawas. Yung pagtaas naman, mayroon ding pagtaas and it was explained kanina, yung heavy truck and lorry drivers may pagtaas. Kasi mayroon tayong nakita kanina na pagtaas sa construction, di ba, ng mga employed. So baka ito related ito. Can you go down to can you go some of the increases na sector? Mayroon din tayong pagtaas sa related sa ships, mga cruise, 13,000. So nakikita dito na may pagbawas tayo sa mga TNBS, motorcycle drivers, car drivers ng TNBS, saka taxi drivers. Pero may pagtaas sa mga heavy truck and lorry drivers. Thank you. Thank you, sir. Okay, any other question? Yes, we have Ms. Shaila here from TV5. Hi, sir. Sir, itatanong ko lang, overall, how do you assess the job quality given the data? Kasi ang sabi natin, underemployment tumaas. Pero at the same time, sabi nyo tumaas din yung number of salary workers. And kung titingnan natin yung average daily basic pay, tumaas din naman po yung daily basic pay, especially dun sa mga low position jobs po. So, how do you interpret or how do you marry the data? Okay, tingnan mo natin yung numbers. So, obvious naman sa numero, bumaba yung employed persons. Substantial din yung, kung bibilangin natin yung numbers, substantial din yung numero na nakita natin kanina na more than 1 million. So that is there year on year, bumaba ng 1.41 million, quarter on quarter, bumaba ng 1.86 million. Now, ang gano'n naman usually talaga sa labor market, may mga pagbaba o pagtaas. Pero kung titingnan natin yung mga class of workers sa specific na tayo, doon nagkakaroon ng may mga nag-i-increase, nag-decrease din. So hindi naman lahat nag-increase or hindi naman lahat nag-decrease. So to go to your question kanina, sabi ko, ang datos ay nagpapakita na nag-increase yung ating salary and wages workers, 640,000 sa kanila. Nag-decrease yung self-employed,
ng 1.48 million, nag-decrease din yung unpaid family workers ng 960,000. Now, doon sa mga self-employed, kasi tinitingnan din namin, doon sa salary and wages na 640,000, tinitingnan namin kung saan sila galing. At ang malaking nag-contribute actually yung private establishments. Ito yung kaya nakita mo na siguro may pagtaas doon sa average daily wage. So private establishments actually yung nag-contribute ng malaki from October to January. So yung picture, in terms of numbers, may pagbaba sa employed persons. In terms of, ilagay natin yung quality of jobs naman, may pagtaas naman doon sa quality of jobs. Itong January, kung ikumpara natin sa October. So would you say, sir, parang yung overall improving ba? Well, kung pagbabasehan natin ang gusto natin, higher number, higher quality of jobs. So yun ang objective palagi. Of course, yung nawalan ng trabaho, lalo na yung self-employed, ito yung mga activities na I'm sure kumikita rin sila kahit papano. Dahil nawalan tayo ng mga 1.48 million, ano rin yun, no? Substantial din siguro yung reduction sa well-being ng household na yun. So ang gusto natin, yung number nag-i-increase, yung quality of jobs nag-i-increase. So sa ngayon, isang part lang, yung it seems that the quality of job nag-increase, kung ilagay natin yung quarter-on-quarter dahil dun sa salary and wages, increase saka yung sa private establishment, but still the number decrease. So doon siguro yung kailangan nating i-improve. Thank you. Thank you, sir. Okay, any other questions? Okay, so before we end our press conference, may we request our media partners to accomplish our short evaluation form. The link is sent to your emails and also here in our chat box. This form will also be helpful for us to get your feedback on the conduct of our press briefing. Okay, wala na po ba tayong mga katanungan? Kung wala na po, nais po nating pasalamatan tayong lahat sa pakikinig at pagsali sa ating press conference para sa mga paunang resulta ng January 2024 Labor Force Survey. Sana'y patuloy niyo po kaming suportahan at ang mga proyekto and activities ng Philippine Statistics Authority. You may visit our webpage at www.psa.gov.ph for more updates. Muli, ako po si Janine Almeda ng Philippine Statistics Authority. Happy International Women's Day po sa lahat at tune in again at 12 noon sa aming PSA Facebook page for our live stream ng aming Women's Day celebration. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat.